Siya ang pangarap ng bawat babae at ang bangungot ng bawat ama. Si William Montenegro ay ang definisyon ng isang walking red flag. Guwapo, bilyonaryo, at isang certified playboy na walang seryosong intensyon sa buhay. Ngunit nagbago ang lahat nang magbigay ng ultimatum ang kanyang ama. Magbago siya o mawawala sa kanya ang buong pamana. Enter Angela Tuazon, ang bagong sekretary na kabaliktaran ng lahat ng type ni William. Nakadisguise sa maluluwag na damit, maikling buhok at pakapal na salamin. Siya ang naging metya ng araw-araw na pagtaas ng presyon ng binata. Ang plano ni William, buwisitin, pahirapan at ipahiya si Angela hanggang sa kusa itong mag-resign. Pero ang hindi alam ng kilalang playboy, ang tomboy niyang sekretary ay isang disguised goddess at bilyonaryang heiress mula sa abroad. Isang matalinong plano ng kanilang mga magulang para turuan siya ng leksyon. Sa gitna ng awayan, pambubwisit at mga lihim, sino ang unang susuko? At ano ang mangyayari kapag ang lalaking ayaw magmahal ay tuluyang mahulog sa babaeng binuo para pabagsakin siya? Sabi nila, ang pag-ibig daw ay hindi pumipili ng oras, lugar o anyo. Minsan, dumarating ito sa gitna ng marangyang buhay at makukulay na gabi. Minsan naman, nagtatago ito sa likod ng maluluwag na damit, maikling buhok at ang makapal na salamin sa mata. Para kay William, ang buhay ay isang malaking palaruan kung saan siya ang laging nananalo. Para kay Angela, ang buhay ay isang misyon kung saan bawal ang magkamali. Ngunit ano ang mangyayari kapag nagtagpo ang dalawang mundong magkasalungat? Isang laro ng pagpapanggap na magtutulak sa kanila sa isang katotohanang hindi na nila maitatanggi. Tunghayan ang kwento kung paano ang isang pader na pagmamataas ay iginiba ng isang pag-ibig na nagtago man sa disguise ay lumabas pa rin sa huli. Kung may isang salitang makapaglalarawan kay William Montenegro, iyon ay walang iba kundi perpekto. O sa mas tumpak na paglalarawan ng karamihan, isang napakagwapo, walking red flag. Sa edad na 26, nasa kanya na ang lahat. Siya ang tanging tagapagmana ng Montenegro Group of Companies, isa sa pinakamalaking conglomerate sa buong Asia. Matangkad, may panganaparang inukit na mga Diyos, matutulis na mga mata, at ngiting kaya rin magpaibig at magpawasak ng puso ng sino mang babaeng tignan niya. Ngunit sa kabila ng kanyang angking kagwapuan at kayamanan, may isang malaking kapintasan ng binata. Wala siyang seryosong interes sa buhay at lalong wala siyang pakialam sa damdamin ng iba. Para kay William, ang mundo ay isang malaking palaruan lamang kung saan ang pera at alindog ang pangunahing card. Isa pang shot, Sir William! Sigaw ng isang modelo habang nakakapit sa braso ng binata sa loob ng isang eksklusibong VIP club sa Bonifacio Global City. Araw ng Martes, 1:00 ng madaling araw, habang ang karamihan sa mga empleyado ng Montenegro Group ay nagpapahinga para sa pumasok kinabukasan. Si William naman ay abala sa pag-iinom, pakikipaghalikan at pagtatapon ng libo-libong piso sa mga mamahaling alak. Enough for tonight, babe. Nakangising tugon ni William bago mabilis na hinalikan ng dalaga sa labi. May kailangan pa akong asikasuhin o baka gusto mong sumama sa penthouse ko. Bago pa man makasagot ang dalaga, biglang nanginginig na tumunog ang telepono ni William sa kanyang bulsa. Nang tignan niya ang screen, biglang napawi ang nakatatak ng pilyong ngiti. Don Tomas calling. Napairap si William. Inabot niya ang kanyang mamahaling jacket at tumayo ng walang paalam sa mga kasama. Lumabas siya ng club at sinagot ang tawag habang papasok sa kanyang kulay itim na sports car. Yes, Dad. It's literally 1 in the morning. Tamad na bungad ni William habang pinapaandar ang kotse. Bukas, 8:00 ng umaga. Magpakita ka sa opisina ko. Malamig at maring utos ng kanyang ama mula sa kabilang linya. At siguraduhin mong nakainom ka ng pampagising, William, dahil kapag huli ka, kahit 1 minuto lang, mamamaalam ka sa lahat ng mayroon ka ngayon. Click. Pinatayan siya ng telepono ng kanyang ama. Napailing na lang si William at napatawa ng bahagya. Old man and his drama. Pulong niya sa sarili bago pinaharurot ang kotse patungo sa kanyang kondo. Kinabukasan, eksaktong 8:00 ng umaga,
Pumasok si William sa opisina ng kanyang ama sa pinakamataas na palapag ng Montenegro Tower. Medyo masakit pa ang kanyang ulo mula sa alak kagabi, ngunit nakasuot pa rin siya ng pasadiyang Italian suit na may mas lalong nagpatingkad sa kanyang pagiging bilyonaryo. Nakatayo si Don Tomas sa harap ng glass wall, nakatanaw sa buong lungsod habang nakahawak sa kanyang walking stick. Sa tabi ng matanda ay ang kanyang matagal ng legal counsel. "Good morning, Dad." Formal ngunit tamad na bati ni William habang umuupo sa leather sofa at isinandal ang ulo. "Anong emergency at kailangan maaga ako? May bago ba tayong kumpanyang bibilhin?" Humarap si Don Tomas. Walang bakas ng ngiti sa mukha ng matanda. Tiningnan niya ang anak mula ulo hanggang paa na parang isang malaking kapahamakan. 26 na taong gulang ka na, William. Panimula ng matanda. Ngunit hanggang ngayon, nakikita pa rin kita sa mga tabloid araw-araw, linggo-linggo. Iba't ibang babae ang kasama mo. Sa opisina, wala kang ginawa kundi pumasok kung kailan mo gusto at ipagpaliban ng mga importanteng kontrata. Dad, I bring in numbers. Ang division ko ay ang may pinakamataas na kita ngayong quarter. Depensa ni William habang nagsasali ng tubig sa baso. Dahil iyon sa mga taong nagtatrabaho sa ilalim mo, hindi dahil sa'yo. Sigaw ni Don Tomas na ikinabigla ng binata. Pinukpok ng matanda ang kanyang walking stick sa sahig. Sawa na ako sa pagiging irresponsable mo. Akala mo ba habang buhay mo magagamit ang pangalan at pera ko para sa mga kabaliwan mo? Napaayos ng upo si William. So, what do you want me to do? Mag-asawa? Seryosohin ang buhay? Dad, I'm enjoying my youth. No, you are destruction waiting to happen. Malamig na sabi ni Don Tomas. Kinuha ng matanda ang isang folder mula sa mesa at inihagis ito sa harap ni William. Ano to? Tanong ng binata habang binubuksan ang folder. Iyan ang huling tsansa mo. Pahayag ni Don Tomas. Kumuha ko ng bagong personal assistant at executive secretary para sa'yo. Siyentipiko at maingat kung pinili ang taong ito. Siya ang humawak ng lahat ng schedule mo, ng mga dokumento mo at ng mismong oras mo. Natawa si William. Dad, may 3 na akong secretary sa floor ko. Why do I need another one? Dahil ang 3 yon ay natatakot sa'yo at tinotolerate ang mga kabaliwan mo. Sagot ng ama. Ang bagong sekretary na ito ang magiging mga mata at tainga ko sa loob ng opisina mo at pakinggan mo ko na mabuti, William. Lumapit si Don Tomas sa anak at itinuro ito. Kapag hindi ka nagbago, kapag tinanggal mo ang sekretary na ito, o kapag gumawa ka uli ng iskandalo sa loob ng 3 buwan, tatanggalin kita sa posisyon mo bilang Executive Vice President. Isususpindi ko ang lahat ng credit cards mo. Kukunin ko ang kondo at mga kotse mo at ililipat ko ang pamanang nakalaan sa iyo sa isang charitable foundation. Napatayo si William mula sa sofa. Nawala ang kanyang pilyong ngiti at napalitan ng galit at gulat. You can't be serious, Dad. Gagawin mo yun sa sarili mong anak dahil lang sa isang sekretary? Subukan mo ako, William. Hamon na matanda habang nakatitig sa mga mata ng anak. Mag-uumpisa ang bagong sekretary mo bukas na bukas din at siguraduhin mo itatrato mo siya na maayos. Mabilis na tumalikod si William at lumabas ang opisina ng kanyang ama habang pabalagpag na isinarado ang pinto. Sa loob ng kanyang sasakyan, napasuntok si William sa manibela. Galit na galit ang binata. Wala pang sino mang nakapagdidikta sa kanya kung paano niya bubuhayin ang kanyang sarili. Isang sekretary ng pala, ha? Galit na bulong ni William sa sarili habang nakatitig sa rearview mirror. Titingnan natin kung gaano katagal magtatagal ang bagong alaga mo, Dad. Sisiguraduhin ko sa unang araw pa lang kung sana siyang tatakbo palabas ng kumpanyang to. Hindi nakatulog na maayos si William buong gabi. Sa bawat minutong lumilipas, habang nakahiga siya sa kanyang Italian leathered bed, naglalaro sa isip niya ang iba't ibang paraan kung paano niya tatakutin at tatanggalin ang bagong sekretary na ipinadala ng kanyang ama. Isang maarte siguro, o kaya isang matandang istrikta na halos manawa na sa buhay? Isip-isip niya, ano man ang hitsura nito, sigurado si William sa isang bagay. Gagawin niyang impyerno ang bawat segundo ng buhay nito sa Montenegro Tower. 7:00 pa lang ng umaga ay nasa opisina na si William, isang bagay na hindi pa nangyayari kahit kailan sa kasaysayan ng kanyang pagtatrabaho. Nakaupo siya sa kanyang malawak na executive chair, naka-dekwatro at may hawak na mainit na espresso habang nakatitig sa pinto ng kanyang silid. Eksaktong 8:00, narinig niya ang 2 mahinang katok sa pinto.
Enter. Palamig at may otoridad na utos ni William habang inihahanda ang kanyang pinakamabangis na pananalita para sa papasok. Bumukas ang pinto. Ngunit salip na ang inaasahan niyang sosyalang career woman o matandang striktang matrona, isang kakaibang nilalang ang pumasok. Lumingon si William at halos maibugang iniinom na kape. Nakatayo sa pintuan ng isang taong nakasuot ng sobrang luwag na polo, kulay abong strip polo shirt na tila kinuha sa cabinet ng isang lolo at maluwag na corduroy na pantalon na halos mamulot na sa sahig. May maikli at medyo magulong buhok ito na tila hindi man lang nasuklay ng maayos at sa gitna ng mukha nito ay nakapatong ang isang napakalaki at napakakapal na salamin sa mata na halos lumamon sa kalahati ng mukha nito. Good morning, Sir William. Bati nang pumasok sa isang malalim, medyo mapaos at garalgal na boses habang naglalakad na mabilis at diretso ang lakad. Ako po si Angela Tuazon, ang bagong executive assistant at personal secretary na inatasan ng inyong ama, si Don Tomas. Napatanga si William. Sa buong buhay niya, napapalibutan siya ng mga sikat na modelo, aktres at mga matataas na lipunang kababaihan na laging amoy mamahaling pabango at nakasuot ng designer brands. Ngunit ang nasa harap niya ngayon ay mukhang pumasok sa isang timpalak ng worst dressed person of the century. Wait, what? Napatayo si William mula sa kanyang upuan, halos hindi makapaniwala habang sinusuri ang bagong dating mula ulo hanggang paa. You? Ikaw ang napili ng matanda? Opo, sir. Sagot ni Angela habang itinataas ang kanyang makapal na salamin gamit ang gitnang daliri. Isang galaw na hindi sigurado si William kung sinasadya ba nitong ipang-insulto sa kanya. Ako nga po. Are you out of your mind? Naitaas na William ang kanyang boses. Tinignan mo ba ang sarili mo sa salamin bago ka pumasok sa kumpanya ko? Montenegro Tower ito, ang flagship office ng pinakamalaking conglomerate sa bansa. Hinihingi natin ang pinakamataas na pamantayan ng profesionalismo, pati sa itsura. Lumapit si Angela sa tapataness ni William. Walang bakas ng takot o pagkahiya sa mukha nito sa kabila ng pagsigaw ng binata. May nakasaad po ba sa aking kontrata o sa dress code ng Montenegro Group na bawal ang maluluwag na damit, sir? Mahinahon ngunit mabilis na sagot ni Angela. Naparito po ako para sa pagtatrabaho. Ayusin ang schedule ninyo at tiyaking matutupad ninyo ang inyong mga responsibilidad bilang Executive Vice President. Hindi po ako naparito para sumali sa isang fashion show. Nalaglagan pa nga ni William. Sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, may isang ordinaryong empleyado at higit sa lahat, isang baguhan, at naglakas loob na sagutin siya ng pabalang sa sarili niyang opisina. Abat sumasagot ka pa? Galit na sabi ni William. Nakikita mo ba kung sinong kausap mo? Ako ang nagpapasahod sa iyo. Sa technical na paraan po, si Don Tomas po ang nagpapasahod sa akin ng Board of Directors. Formal na pagwawasto ni Angela habang binubuksan ang kanyang lumang ladder folder. At ayon din po sa utos ng inyong ama, hawak ko ang inyong pang-araw-araw na schedule. Para sa araw na ito, mayroon kayong 3 importanteng board meetings, 2 kontratang kailangan pirmahan bago magtanghali at isang site visit sa Fort Bonifacio ngayong alas 3. Napapikit si William sa inis. Ramdam niya mabilis ang pagtaas ng presyon ng kanyang dugo. Ang babaeng ito, o kung ano man ang gustong itawag dito sa sarili, ay hindi lang panira sa kanyang paningin. Isa ring malaking sakit sa ulo. Hindi ko kailangan ng tagapag-alaga. Asar na sabi ni William habang lumalapit sa tapat ni Angela. Sinusubukan gamitin ang kanyang angking taas at karisma para takutin ang dalaga. Pakinggan mo ko na mabuti, Angela. O kung sino ka man, hindi ako interesado sa mga laro ng ama ko. Sisiguraduhin kong bago matapos ang linggong ito, iiyak ka at magsusulat ng resignation letter mo. Mula sa likod ng kanyang napakakapal na salamin, tiningnan siya ni Angela ng diretso sa mga mata. Walang kagalaw-galaw, walang kaba. Good luck po sa inyo, Sir William. Sagot ni Angela habang bahagyang yumuyukod. Nasa labas lang po ang desk ko kung may kailangan kayo. At nga pala, pinalamig niyo na po ang kape ninyo. Masama po sa tiyan ang malamig na kape sa umaga. Tumalikod si Angela at naglakad palabas ng opisina gamit ang kanyang kakaibang lakad na parang lalaki. Naibang nakatayo si William sa gitna ng kanyang opisina. Nakakuyom ang mga kamay at halos magpantay ang mga kilay sa sobrang galit. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo, tomboy. Pabulong na ganti ni William habang nakatitig sa isinarang pinto. Nagsisimula pa lang ang laro. Nagsimula ang bagong umaga para kay William na may iisang malinaw na layunin sa kanyang isip, ang pasukuin si Angela Tuazon. Mula sa kanyang swivel chair,
Nakatitig si William sa CCTV monitor ng kanyang opisina kung saan malinaw na nakikita ang desk ni Angela sa labas. Nakaupo ang dalaga, nakatutok sa computer screen habang maayos na itinatala ang kanyang mga schedule. Ang maluwag nitong polo shirt at nakatagilid na salamin ay lalong nagpapatindi sa inis ni William. Tingnan natin kung hanggang saan ang kakayari ng matigas mong ulo. Nakangising bulong ni William. Pindot niya sa intercom. Biz. Angela, pumunta ka sa opisina ko. Now. Pagkaraan ng 5 segundo, bumukas ang pinto. Pumasok si Angela, bitbit ang kanyang notebook at ballpen na may parehong malamig at walang kaabot-abot na mukha. Yes, Sir William? Gusto ko ng kape. Utos ni William habang isinandal ang katawan sa upuan. Gusto ko ng Arabica coffee beans mula sa isang maliit na cafe sa Tagaytay. At gusto ko, mainit pa yan pagdating dito. Kumurap ng isang beses si Angela. Sir, ang Tagaytay po ay may 2 oras na biyahe mula rito sa Makati. Depende sa trapiko. Kung bibili ako roon, malamang na malamig na iyon pagdating dito. Aba, diskarte mo na yun. Pambabaliwala ni William habang pumipirma ng ilang papel. Executive assistant ka, di ba? Hanapan mo ng paraan. At kapag lumamig yon, uulitin mo. Understood, sir. Maikling sagot ni Angela bago tumalikod at lumabas. Napatawa na malakas si William. 1 punto para sa akin. Isip-isip niya. Natitiyak niya maiinis ang dalaga at gagawa ito ng dahilan para magreklamo kay Don Tomas. Ngunit magkalipas ng eksaktong 45 minuto, bumukas ang pinto ng kanyang opisina. Pumasok si Angela na may hawak na tray. Nakapatong doon ang isang tasang umuusok pa sa init na kape. Nalula si William. Paano? Tumawag po ako sa pinakamalapit na partner courier service natin sa Tagaytay para bilhin ang brewed coffee at ipinadala sa pamamagitan ng express delivery gamit ang motor. Inilagay nila ito sa thermal flask para manatiling mainit bago ko isilalin sa tasa ninyo. Formal na paniwanag ni Angela. Inilagay ko na rin po sa liquidation report para sa pondo ng opisina. Napatanga si William habang inilalapag ni Angela ang kape sa kanyang mesa. Humigop siya ng kaunti. Perpekto ang tepla at sobrang init pa rin. May iba pa ba kayong kailangan, sir? Tanong ni Angela na parang wala lang sa kanya ang ginawa. Naningkit ang mga mata ni William. Oo, may kailangan pa ako. Kinuha ni William ang 2 malalaking kahon mula sa ilalim ng kanyang mesa at pabalagpag inilagay ang mga ito sa tapat ng dalaga. Yan ang mga lumang kontrata at financial records ng kumpanya mula noong 2018. Maling-mali ang pagkakafile ng lumang sekretary. Gusto kong ayusin mo yan alphabetically, chronologically, at i-encode mo sa system. Gusto ko, tapos na yan bago mag-alas 5 ng hapon. Tinignan ni Angela ang 2 kahon na puno ng libo-libong pahina ng mga lumang papel. Kahit ang 5 tao ay mahihirapang tapusin iyon sa loob ng isang araw. Sir William, may 3 executive meetings po kayo ngayong hapon na kailangan ng inyong presence. Gawin mo ang utos ko, Angela. Putol na William sa kanya. May pilyong ngiti sa mga labi. Kung hindi mo kayang gawin, malaya ka magsumbong kay Dad at sabihin magre-resign ka na dahil masyado mabigat ang trabaho. Napatitig si Angela sa kanya. Sa loob ng ilang segundo, nagkatapatan ng kanilang mga mata. Sa kabila ng makapal na salamin ng dalaga, nakaramdam si William ng isang kakaibang lakas mula rito. Isang bagay na hindi niya karaniwang nakikita sa ibang tao. Sige po, sir. Sagot ni Angela. Pinuhat nito ang 2 mabibigat na kahon na walang halatadong hirap at tumalikod palabas ng silid. Buong hapon, hindi pumasok si William sa kanyang mga meeting. Naglagay siya ng alak sa kanyang baso at nanood ng pelikula sa kanyang malaking TV sa opisina habang paminsan-minsang sumusulyap sa glass window para tingnan si Angela. Nakikita niya ang dalaga. Mabilis na nag-encode ang mga daliri nito sa keyboard. Walang tigil sa pagbuklat ng mga papel at hindi man lang tumatayo para uminom ng tubig at magpahinga. Hanggang sa sumapit ang alas 5 ng hapon. Tumunog ang alarm sa telepono ni William. Nakangisi siyang tumayo at lumabas ng opisina para ipamukha kay Angela ang kabiguan nito. Alas 5 na, Angela, wika ni William habang nakasandal sa pintuan at nakapamewang. Nasaan na ang sinasabi kong? Hindi pa natatapos na William ang kanyang sasabihin nang iabot ni Angela ang isang neatly bound folder at ipinakita ang kanyang laptop screen. Ayan na po, Sir William. Ang lahat ng files mula 2018 ay naka-imprenta na ng maayos ayon sa petsa at kategorya. Naisilent ko na rin po ang mga digital copy sa secure server ng kumpanya. Kalmadong pahayag ni Angela. At dahil hindi po kayo sumipot sa 3 meetings ninyo kanina, ginawan ko na rin po kayo ng buod ng mga napagkasunduan at inihanda ang mga babaguhing provision para sa approval ninyo bukas. Nalaglag ang panga ni William. Napatingin siya sa folder.
pagkatim sa laptop at pabalik sa mukha ni Angela. Walang kahit anong bakas ng pagod sa mukha ng dalaga. Sadyang diretso lang ang tingin nito sa kanya. Paano? Hindi makapaniwala ang utam ni William. May kailangan pa bumaba kayo, sir? Tanong ni Angela habang inilalagay ang kanyang mga gamit sa kanyang lumang bag. Kung wala na po, uuwi na ako. Bawal po kasi ang mag-overtime na walang approval ni Don Tomas. Hindi nakapagsalita si William. Nakatitig lang siya sa dalaga habang naglalakad dito patungo sa elevator. Pitpit ang kanyang maluwag na polo at malaking bag na para bang walang nangyaring labanan sa pagitan nilang dalawa ngayong araw. Nang magsara ang pinto ng elevator, napasuntok si William sa gilid ng kanyang desk sa sobrang inis. Sino ka ba talagang babae ka? Galit na bulong ni William sa sarili habang unti-unting napapalitan ng labis sa pagtataka ang kanyang galit. Matapos ang kabiguang maipahiya at mapagod si Angela kahapon, hindi pa rin sumusuko si William. Para sa isang lalaking tulad niya na sanay na makuha ang lahat ng gusto sa isang pikit lang ng mata, ang pag-iral ng isang Angela Tuazon ay isang malaking lamat sa kanyang ego. Walang taong walang kahinaan. Isip-isip ni William habang nakatitig sa salamin ng kanyang banyo habang nag-aayos ng relos. Kailangan ko lang mahanap kung saan siya mabilis mababasag. Nang makarating siya sa opisina, nadatnan niya si Angela na maaga-maaga pa ay abala na sa pag-aayos ng mga dokumento. Nakasuot ito ng panibagong set na maluluwag na damit, isang kupas na brown na blazer na mukha pang 1980s pa at maluwag na slacks. Pumasok si William sa kanyang silidang hindi nagbibigay ng kahit anong bati. Angela, pumasok ka rito. Agad namang sumunod ang dalaga, bit-bit ang kanyang notepad. Good morning, Sir William. Ayoko ng bulada. Lamig na putol ni William habang umuupo sa kanyang silya. Gusto kong mag-organisa ka ng isang biglaang lunch meeting kasama ang mga top executives ng Villarosa Holdings. At gusto ko, sa pinakasikat at pinakamamahaling French restaurant sa BGC ito gaganapin. Ngayong alas 12. Tinignan ni Angela ang kanyang wristwatch. Sir, alas 10 ng umaga na po. Fully booked po ang restaurant na iyon ng hanggang 2 buwan. Bukod doon, kilalang mahirap hagilapin si Mr. Villarosa sa ganitong maikling abiso. Nanguuyam ng ngumiti si William. Ito ang paborito niyang laro. Ang mabigay na imposibleng utas para kapag nagkamali ang empleyado, may sapat siyang dahilan para magalit at magmura. Aba, problema ko ba yon? Sagot ni William habang nagkikislapan ng mga mata sa pananabik. Di ba't napakagaling mo? Patanayan mo sa akin. Kapag hindi natuloy ang meeting na yan sa lugar na yan ngayong tanghali, isusulat ko sa performance review mo na ganap ka ng incompetent at ipadadala ko yun diretso kay Dad. Baka sa mga mata ni Angela ang bahagyang pagditaw ng pagtataka sa kapabawan ng aksyon ng kanyang boss. Ngunit mabilis din bumalik ang kanyang malamig na ekspresyon. Naiintindihan ko po, Sir William. Gagawan ko ng paraan. Mahinahong tugon nito bago tumalikod. Na magsara ang pinto, napasandal si William sa kanyang upuan at pilyong natawa. Tingnan natin kung paano. Kamakakalusot dito, Secretary. Dumating ang alas 12 ng tanghali. Pumasok si William sa VIP room ng nasabing kilalang French restaurant sa Bonifacio Global City. Nakahanda na ang kanyang sarili na makitang walang tao roon para opisyal na niyang masermonan si Angela. Ngunit laking gulat niya na buksan ng waiter ang pinto. Nakatayo sa loob si Mr. Villarosa mismo kasama ang dalawa nitong senior board members. Masaya nakikipagkwentuhan at umiinom ng wine. At sa tabi ng mga ito ay si Angela. Nakatayo pa rin sa kanyang maluwag na damit. Ngunit may hawak na folder at formal na nakipag-usap sa mga negosyante. William, my boy! Salubong ni Mr. Villarosa na makita siya. Lumapit ito at tinapik siya sa balikat. Napakagaling na bagong sekretary mo. Paano niya nalaman na matagal ko nang gustong makuha mga espesyal na datos para sa joint project natin? Dahil sa ipinadala niyang brief kaninang umaga. Napapayag niya akong kanselahin ang golf game ko para lang makipag-lunch sa'yo. Napatanga si William. Tumingin siya kay Angela na bahagyang yumukod sa kanya na walang anumang emosyon sa mukha. Yes, Mr. Villarosa, she's very efficient. Pilit ng ngiti ni William. Kahit sa loob-loob niya ay nag-aalab na ang galit dahil muli siyang naungasan ng dalaga. Buong tanghali, naging maayos ang negosasyon. Sa tuwing may itatanong ang kliyente na hindi agad masaugot ni William dahil hindi naman siya nagpasa ng mga report. Mabilis at pabulong na ibinubulong ni Angela ang eksaktong datos at figures sa tainga ng binata. Perpekto ang naging daloy ng meeting. At bago matapos ang tanghalian, ay nakapirma na ang Villarosa Holdings sa kontrata. Nang makabalik sila sa parking lot ng Montenegro Tower, pabalagbag na isinarado ni William ang pinto ng kanyang kotse. Harap-harapan niyang hinarap si Angela bago pa man ito makalayo.
Sino ka ba talaga? Mariing tanong ni William habang nakatitig ng matalim sa dalaga. Paano mo nagagawa ito? Bakit kahit anong ibato ko sa'yo? Para ka lang pader na hindi malang nagagasgasan? Inayos ni Angela ang kanyang makapal na salamin gamit ang kanyang gitnang daliri. Tinignan niya nag-aalborot ang bilyonaryo sa kanyang harap. Sir William, napakasimple lang po ng sagot. Seryosong pahayag ni Angela. Hindi po ako naparito para makipaglaro sa mga childish games ninyo. Naparito ako para gawin ang trabaho ko. Kung nakalaan ang oras ninyo sa pag-iisip kung paano ako papahirapan, nakalaan naman ang oras ko sa pag-iisip kung paano ko gagawin na maayos ang tungkulin ko. Napatigal si William. Childish games? Siya? Ang kinatatakutan at ginagalang ng Executive Vice President. Tinawag nitong childish? Sobrang yabang mo. Kung wala na po kayong ibang ipag-uutos sa may kinalaman sa trabaho, babalik na po ako sa desk ko para ihanda ang mga summary para bukas. Putol ni Angela sa kanya at bahagyang yumukod. Magandang hapon po, sir. Tumalikod na si Angela at dire-diretso naglakad patungo sa entrance ng gusali. Naiwang nakatayo si William sa gitna ng init ng parking lot. Ang kanyang kamao ay mahigpit na nakakuyom. Ngunit sa kabila ng galit na nararamdaman niya, may isang bagong emosyon na unti-unting sumisibol sa kanyang dibdib. Isang kakaibang pagkamangha na hindi pa niya nararamdaman sa kahit kanino. Patigas ka talaga. Pulong ni William habang nakatitig sa papalayong kaanyuan ng dalaga. Pero sisiguraduhin kong babasagin kita. Lalong naging matindi ang tensyon sa pagitan ni na William at Angela ng sumunod na linggo. Para kay William, ang pananatili ni Angela sa Montenegro Tower ay hindi na lamang usapin ng utos ng kanyang ama. Naging personal na laban na ito para sa kanyang ego. Biyernes ng umaga, may nakatakdang napakalaking oryentasyon at formal na pagpupulong ang Montenegro Group kasama ang mga kinatawan ng El Avenir International, isang kilalang luxury conglomerate mula sa Europe. Ang kontratang ito ang pinakamalaking pangarap ng kumpanya para sa buong taon. Pumasok si William sa kanyang opisina, nakangisi at may hawak na makapal na binder ng mga dokumento na nakasulat sa wikang French at naglalaman ng mga napakalalim na financial analysis formulas. Angela, tawag ni William sa intercom. Pumasok si Angela sa loob ng 5 segundo. Yes, Sir William. Inihagis ni William ang makapal na fine binder sa gitna ng glass table. Ang opisyal na tagapagsalin at financial analyst natin para sa international meeting ngayong hapon ay biglang nagkasakit. Ikaw ang humalinis sa kanya. Pagyan tinignan ni Angela ang mga binder. Sir, ang meeting ay mamayang 2:00 na ng hapon. Ang mga dokumentong ito ay binuo ng 3 magkakahiwalay na departamento. At ano naman? Panguuyam ni William habang isinandal ang siko sa desk. Di ba't ikaw ang pinakamagaling na sekretary sa buong mundo? O baka naman hanggang pananakot ka lang sa akin at kapag totoong foreign investors na at matataas sa usapin sa pera ang nakaharap, titiklop ka rin? Naisip ni William na ito na ang perpektong bitag. Ang mga representative ng El Avenir ay kilalang napakaselan at mabilis ma-offend sa mali-maling pagsasalin o mababaw na pag-unawa sa financial structures. Kapag pumalpak si Angela, hindi lang ito simpleng pagkakamali. Magiging malaking dahilan ito para sibakin ito ni Don Tomas mismo. Tinignan ni Angela ang mga binder. Pagkatapos ay tinignan si William sa pamagitan ng kanyang makapal na salamin. Sige po sir, aasikasuhin ko. Tipid na sagot ni Angela at pinuhat ang binder palabas. Mapaglarong napatawa si William. Huli ka rin ngayon. Wika niya sa sarili. Kahit maghapon ka pang mag-Google Translate, hindi mo kakayanin ang jargon ng mga Pranses. 2:00 ng hapon sa Grand Ballroom. Nakaharap si William sa 5 foreign investors mula sa France. Sa pangunguna ng kanilang CEO na si Monsieur Bernard, isang matandang kilala sa pagiging maantigo at mabilis na mainip. Nagsimula ang presentation na magtanong si Monsieur Bernard sa wikang French tungkol sa projected ROI at tax exemptions ng project. Bubaling si William kay Andrea at Angela na nakatayo sa gilid. Angela, isalin mo ang tanong at ibigay mo ang tugon mula sa pahina 14. Utos ni William. Umaasa magiging garat-galat na uutal ang dalaga. Huminga na malalim si Angela. Lumapit siya ng kaunti sa hapag. Inayos sa kanyang salamin at nagsimulang magsalita. Ngunit sa halip na mautalang maging pilit, lumabas mula sa bibig ni Angela ang isang napakalinaw, napaka-fluid at napakagandang wikang French. May tonong aristokrata at formal na formal. Napakanga si William. Ang garalgal at paos na boses na ginagamit ni Angela sa opisina araw-araw ay biglang napalitan ng isang napaka-smooth at kumpiyansang boses. Hindi lang basta isinali ni Angela ang buong tanong.
Ipinaliwanag dito sa mga Pranses ang komplikadong financial structure ng Montenegro Group gamit ang mga eksaktong legal at economic terms sa French at Italian. Lalong lumaki ang mga mata ni William na makitang napangiti na malapad si Monsieur Bernard. Tumango-tango ang matatandang dayuhan, pumalakpak ng pelikula, level, na paghanga at mabilis na nakipag-usap pabalik kay Angela. Formidable, magnific! Pahayag ni Bernard sa Ingles habang nakaturo kay Angela. William, my boy, where did you find this gem? Her French accent is impeccable. It sounds like someone who grew up in the 16th arrondissement of Paris, and her grasp of international tax law is outstanding. Yes, she is very skilled. Nauutal na sagot ni William. Nag-init ang kanyang mga pisngi sa labis ng pagkagulat at kapahiyaan. Dahil sa ipinakitang husay ni Angela, mabilis na nilagdaan ng Al-Avenir International ang multi-billion peso partnership contract bago pa man matapos ang nakataktang oras ng meeting na makabalik ang dalawa sa executive suite. Tulala pa rin si William. Hindi siya makapaniwala sa katatapos lang ng eksena. Ikinasa niya ang pinto ng kanyang opisina at hinarap si Angela. Sino ka ba talaga? Seryosong tanong ni William na wala ang pilyo nitong tono. Walang ordinaryong sekretarya nakakapagsalita ng French ng ganoon kadalisay at walang nakakaintindi ng international corporate finance ng ganoon kalalim nang hindi nakakapag-aral sa mga top universities sa ibang bansa. Lumapit si William at nakatitig ng matalim sa mukha ng dalaga. Nagsisinungaling ka ba sa akin, Angela? Kiit ni William. Ano ginagawa ng isang taong tulad mo rito? Bakit ka nagmamalaki nagdadamit ng ganyan at nagkukunwaring hamak na empleyado lang? Pumalik si Angela sa kanyang karaniwang malamig na aura at inayos ang kanyang makapal na salamin. Sir William, ang mahalaga po ay naisara natin ang kontrata ngayong araw at hindi napahiya ang Montenegro Group. Sagot ni Angela sa kanyang formal na boses. Ang personal ko pong pinagmula ng edukasyon ay walang kinalaman sa trabaho ko rito. Liban na lamang kung gusto ninyo akong dagdagan ng sahod bilang official translator. Huwag mo akong daanin sa filosofiya, asar nasabi ni William. Lumapit po si William ng lalong malapit. Sa unang pagkakataon, napansin niya ang leeg ni Angela, pino at maputi. Napakalayo sa imahe ng isang taong nagpapabaya sa sarili. Napansin din niya ang hugis sa mga labi nito sa kabila ng kawalan ng kahit anong make-up. Bahagyang napaatras si Angela sa sobrang lapit ng binata, ngunit mabilis din itong nakatabon ng kanyang poker face. May ipag-uutas pa po ba kayo, sir? Tanong nito. Nakatitig lang si William sa kanya. Punong-puno ng pagtataka at itimay paliwanag ng kuryosidad. Ang galit na nararamdaman niya kanina ay dahan-dahang napapalitan ng isang malaking palaisipan. Umalis ka na sa harap ko. Mahinang sabi ni William, ngunit ang kanyang mga mata ay hindi bumitaw sa dalaga hanggang sa makalabas ito ng pinto. Naiwang mag-isa si William sa silid. Kinuha niya ang kanyang telepono at pabilis na tinawagan ng kanyang private investigator. Hello? I need you to do a background check on someone. Utos ni William sa kabilang linya habang nakatitig sa isinarang pinto. Angela Tuazon, alamin mo ang lahat tungkol sa kanya. Bawat detalye ng buhay niya mula sa araw na isinilang siya, ilang araw na ang nakalipas mula ng maganap ang matagumpay na meeting sa mga foreign investors. Ngunit hindi pa rin matagpuan ni William ang kanyang kamananagan. Mas lalo siyang naging alerto at nagmamasid sa bawat kilos ng kanyang sekretarya. Ang ibinigay na ulat ng kanyang private investigator ay tila napakasimple, masyado pang malinis. Tubong probinsya, nagtapos ng course ng business administration sa isang maliit na kolehiyo at walang anumang kakaibang nakatala sa rehistro, ngunit ayaw niya itong paniwalaan ng kutob ni William. Ang wikang Pranses at ang kakaibang karisma nito sa harap ng mga diplomat ay hindi kailanman maituturo sa isang simpleng kolehiyo lang. Biyernes at alas 8 ng gabi. Sepi na buong ika-40 palapag ng Montenegro Tower. Tangi ang mga ilaw na lamang sa opisina ni William at sa reception area na kasindi. Angela, naihanda mo na ba mga kontrata para sa proyekto sa Cebu? Tanong ni William habang lumalabas ng kanyang silid, bitbit ang kanyang suit jacket. Opo sir, nakalagay na po sa mesa ninyo. Sagot ni Angela mula sa kanyang desk. Habang abala pa rin sa pagpindot sa keyboard, tinitigan siya ni William. Gabi na, bakit hindi ka pa umuuwi? Baka sabihin na ama ko ay pinag-overtime kita nang walang bayad. Katatapos ka lang po ng huling ulat. Mag-aayos lang po ako bago umalis. Mahinahong tugon ng dalaga na hindi tumitingin sa kanya. Tumango si William at naglakad patungo sa comfort room ng mga executive sa dulo ng hallway para maghugas ng kamay bago umuwi. Ngunit nang pabalik na siya,
Napansin niyang nakabukas na bahagya ang pinto ng restroom ng mga babae at nakasindi ang ilaw sa loob. Akmang lalagpasan na iyon ni William na matigil ang kanyang hakbang dahil sa isang mahinang kaluskos at ang tunog ng umaagos na tubig. Ewan ba niya ngunit hinalak ng kuryosidad ang kanyang mga paa pabalik sa nakakawang na pinto. Sumulyap siya sa maliit na siwang ng pinto at sa sandaling iyon, tila huminto ang ikot ng mundo ni William. Nakatayo si Angela sa harap ng malaking salamin ng washroom. Nakalapag sa gilid ng laboratory ang kanyang napakakapal na salamin sa mata. Ang dating maikli at tila magulong buhok ay nakatali pala ng maayos at nang alisin nito ang clip, bumagsak ang napakagandang bagsak at makintab na itim na buhok na umabot hanggang sa kanyang bewang. Nagbisik si Angela ng tubig sa kanyang muka nang iangat nito ang kanyang ulo at punasan ng tubig gamit ang tissue. Napasinghap si William sa kanyang natunghayan. Wala ang makapal na salamin na nagtatago sa kanyang muka. Sa ilalim na maliwanag na ilaw ng banyo, pumatak ang liwanag sa isang napakagandang muka. Pantay at porselana ang kaputian ng balat. Matangos ang ilong. At ang mga mata nitong hugis almond ay may kakaibang lambot at ganda na hindi maitatago ng kahit anong disguise. Ang mga labi nitong likas na mamula-mula ay parang isang rosas na kakabukas pa lamang. Hindi ito simpleng tomboy o ordinaryong empleyado, isang napakagandang diyosa ang nakatayo sa harap ng salamin. Napatulala si William. Mabilis na pumutok ang tibok ng kanyang dibdib, isang uri ng kaba at pagkabigahani na hindi pa niya kailanman naramdaman sa kahit kaninong babaeng nakilala o nakatabi niya sa mga bar at party. Subalit sa gitna ng kanyang pagkatulala, nadapa ang dulo ng sapatos ni William sa pinto dahilan upang gumawa ito ng mahabang ingay. Mabilis pa sa kidlat na lumingon si Angela patungo sa pinto, huling-huli ng kanyang mga mata ang nakatayong si William sa labas. Sa loob lamang ng 5 segundo, mabilis na isinuot na uli ni Angela ang kanyang makapal na salamin. Mabilis na itinali ang kanyang mahabang buhok pabalik sa ilalim ng kanyang jacket at cap at ibinalik ang kanyang malamig at garalgal na aura. Pumukas ng tuluyan ang pinto ng banyo. Lumabas si Angela, bit-bit ang kanyang bag. Nakatayo pa rin si William sa hallway, tulala at hindi makapagsalita habang nakatitig sa dalaga. May kailangan pa ba kayo, Sir William? Tanong ni Angela, ang kanyang boses ay formal at malamig muli. Ngunit may bahagyang kabahat na sumilip sa kanyang mga mata na makita nakatitig sa kanyang binata. I saw you. Halos pabulong na sabi ni William. Lumapit siya ng isang hakbang kay Angela, nakatitig sa mga mata nito sa likod ng salamin. Tinanggal mo ang salamin mo. Ang buhok mo. Bagyang ibinalik ni Angela ang kanyang poker face. Pagaman, halatang nagmamadali na ito. Masakit po ang mata ko kapag buong araw na nakatitig sa computer, sir. At mainit po ang buhok ko kaya itinatali ko kapag nagtatrabaho. Mabilis na paliwanag ni Angela. Gabi na po, uuwi na ako. Akmang lalagpasan siya ni Angela ngunit mabilis na hinawakan ni William ang bisig ng dalaga. Hindi mahigpit, ngunit sapat para patigilin ito sa paglakad. Naramdaman ni William ang lambot ng balat nito sa kabila ng maluwag nitong damit. Sino ka ba talaga, Angela? Seryoso at malalim ni tanong ni William habang nakatitig ng diretso sa mukha ng dalaga. Huwag mo akong utuin. Nakita ko ang mukha mo. Bakit ka nagtatago sa likod ng mga basurang gamit at damit na yan? At ng salamin na yan? Tinitigan siya ni Angela ng ilang segundo. Sa unang pagkakataon, nakakita si William ng konting emosyon sa mga mata ng sekretarya. Isang halo ng gulat at paghamon. Dahan-dahang tinanggal ni Angela ang kamay ni William sa kanyang bisig. Sir William, ang nakikita ng mga mata mo ay depende sa kung ano gusto mong makita. Mahinahong sagot ni Angela. Ang trabaho ko rito ay maging sekretary mo. Hindi ang maging palamuti sa paningin mo. Magandang gabi po. Mabilis na tumalikod si Angela at naglakad patungo sa elevator. Naiwang nakatayo si William sa gitna ng madilim na hallway. Napahawak siya sa kanyang sariling dibdib. Naramdaman ng hindi magkadauntong tibok ng kanyang puso. Ang tinawag niyang walking red flag sa kanyang sarili ay biglang nag-iisang lalaking lubos na nabighani. Ang dating galit at inis ay tuloy na napalitan ng isang matinding pagnanais na batuklasan ng lahat ng lihim ng magandang sekretarya. Mula ng gabing iyon sa hallway, hindi na mawala sa isip ni William ang totoong mukha ni Angela. Sa tuwing titingnan niya ang dalaga na nakaupo sa desk nito, nakasalamin at nakasuot na maluwag na damit, hindi na ang tomboy na sekretarya nakikita niya, kundi ang misteryosong diyosa na nagpabilis ng tibok ng kanyang puso. Ngunit Martes ng hapon, pumasok sa Montenegro Tower ang isang hindi inaasahang bisita. William, my friend, bati ng isang matangkad, gwapo at eleganteng lalaki habang pumasok sa opisina. Siya si Marco Valderrama,
ang CEO ng Valderrama Group at isa sa mga pinakasikat na bachelor sa lipunan. Marco, kulat na bati ni William habang tumatayo para makipagkamay. Anong ginagawa mo rito? Wala tayong nakataktang meeting ngayon. Dumaan lang ako para iabot ang mga papeles para sa joint venture natin. Nakangiting sagot ni Marco. Ngunit bago pa man makaupo si Marco, bumukas ang pinto at pumasok si Angela, dala ang tray ng kape at tubig. Here's your coffee, Sir William, and for your guest. Mahinahong sabi ni Angela habang inilalapag ang mga tasa sa mesa. Nang tumingin si Marco kay Angela, bahagyang kumunutan noon ng binata bago niya palitan ng isang kakaibang ngiti. Tinitigan ni Marco si Angela mula ulo hanggang paa. Tila may napasinding hindi karaniwan sa dalaga. Well, who do we have here? Malambing na usal ni Marco habang tumatayo at tumalapit kay Angela. Hindi ko alam na may bago ka palang sekretary, William. Ako po si Angela Tuazon, Executive Secretary ni Sir William. Formal na pakilala ni Angela habang yumuyukod ng bahagya. Inabot ni Marco ang kamay ni Angela at mabilis na hinalikan ang likod ng palad ng dalaga. 1 kilos ng isang tunay na charmer. A pleasure to meet you, Angela. May kakaiba sa'yo. Isang napakagandang karisma na hindi maitatago na kahit anong simpleng pananamit. Bahagyang nagulat si Angela ngunit mabilis ding nakabawi at kumiti ng formal. Salamat po, Sir Marco. Sa tabi nila, parang pumutok ang isang bulkan sa loob ng dibdib ni William. Napatayo siya mula sa kanyang silya. Mabilis na lumapit at pabalagpag na iniharang ang kanyang katawan sa pagitan ni Marco at Angela. Kape lang ang inihain niya, Marco. Hindi pa kikipagpulahan. Malamig at galit na sabi ni William. Ang kanyang mga mata ay nalilisik habang nakatitig sa kaibigan. Angela, bumalik ka na sa desk mo. Marami ka pang kailangang i-encode. Tumingin si Angela kay William. Naramdaman ng matinding tensyon sa boses ng binata. Sige po, sir. Tipid nitong sagot bago tumalikod at lumabas ng silid. Nang magsara ang pinto, napatawa na mahina si Marco habang nakatitig sa galit na mukha ni William. Wah, chill out, William. Biro ni Marco habang isinasaayos ang kanyang suit. Bakit ganyan ka makatingin? Nagsiselos ka ba sa sarili mong sekretary? Hindi ako nagsiselos. Mabilis at padaskol na tangki ni William. Trabaho ang pinunta mo rito. Marco, focus on the business. Really? Pangunguyam ni Marco habang pilyong ngumingiti. Dahil kung hindi mo gusto ang sekretary mo, bakit ayaw mo siyang ilapit sa akin? May kakaiba sa kanya, matino siyang magsalita, may magandang tingdig, at sa tingin ko, napakaganda niya kapag tinanggal ang salamin na yan. I wouldn't mind taking her out for the dinner. Napakuyom ang mga kamay ni William. Naramdaman niya matinding pag-init ng kanyang ulo, isang uri ng possessiveness at selos na hindi pa niya kailanman naramdaman sa buong buhay niya. Kahit sa mga nakaraang girlfriend o kasama niyang modelo, wala siyang pakialam kung sino makipagpulahan sa kanila. Pero kapag kay Angela, parang gusto niyang manuntok ng tao. Lumayo ka sa kanya, Marco. Mariinat ang babagang banta ni William. Nakatitig ng diretso sa mga mata ng kaibigan. Akin ang sekretary na yan. At kapag sinubukan mong pormahan siya, siguraduhin mo nakahanda ka sa mga mawawalang kontrata sa kumpanya mo. Nalaglagan pa nga ni Marco sa labis ng pagkagulat. Ngunit mabilis ding napalitan na malawak ng ngiti. Holy shit! Seryoso ka nga. Ang kilalang walking red flag ng Maynila nahuhulog na sa sarili niyang sekretarya. Hindi sumagot si William. Tumalikod siya at tumingin sa glass window habang mabilis pa rin ang kabog ng kanyang dibdib. Nang makaalis si Marco pagkalipas ng kalahating oras, lumabas si William ng kanyang opisina at tumayo sa tapat ng desk ni Angela. Nakatitig si Angela sa kanya. May kailangan po kayo, sir? Lumapit si William at ipinatong ang dalawang kamay sa ibabaw ng desk ng dalaga. Iniyoko ng katawan para magpantay ang kanilang mga mukha. Mula ngayon, ipinagbabawal ko na ang pakikipag-usap mo sa kahit sinong lalaki pumapasok sa opisinang to, lalo na kay Marco. Utos ni William sa isang mababa ngunit utos na boses. Kumunot ang ulo ni Angela. Sir William, part ng trabaho ko ang maging hospitable sa mga kliyente at bisita ninyo. At saka, ayoko na nakikipagkamay ka sa iba. Putol ni William sa kanya. Nakatitig ng seryoso sa mga labi at mata ng dalaga. Akin ang oras mo, habang nasa loob ka ng kumpanyang to. Maliwanag? Napatitig si Angela sa binata. Sa likod ng kanyang makapal na salamin, nakita ni Angela ang isang kakaibang emosyon sa mga mata ni William. Hindi na ito ang dating suplado at maangas na boss na gustong magpahirap sa kanya, kundi isang lalaking naguguluhan, nagsaselos, at unti-unting natututong magmahal. Isang biglaang out-of-town business trip sa Tagaytay ang inorganisa ng Montenegro Group para sa inspeksyon ng bagong luxury resort development ng kumpanya. At syempre,
Walang ibang kasama si William sa kanyang sasakyan kundi ang kanyang personal secretary. Tahimik ang biyahe sa loob ng kulay itim na sports car ni William. Nakahawak ang binata sa manibela habang paminsan-minsang sumusulyap sa passenger seat. Nakatitig lang si Angela sa bintana. Tahimik at tila malalim ang iniisip. Hindi ka ba napapagod? Basag ni William sa katahimikan. Lumingon si Angela, inayos ang kanyang makapal na salamin. Saan po, sir? Sa pagpapanggap. Direktang tanong ni William habang nakatutok ang tingin sa kalsada. Alam kong may iba kang dahilan kung bakit ka pumasok sa kumpanya ko. Nakita ko ang mukha mo noong gabi sa opisina. Narinig kita sa meeting sa French investors. Walang ordinaryong tao may kakayahang tulad ng sayo. Bahagyang natigilan si Angela. Ngunit mabilis din nakabawi at ibinalik ang tingin sa labas ng bintana. Lahat po ng tao may mga lihim, Sir William. Kahit kayo. Ako? Ano namang lihim ko? Napatawa na mahina si William. Nasa mga tabloid ang buong buhay ko. Alam ng buong mundo kung sino ako. Isang spoiled bilyonaryo, isang walking red flag na walang seryosong ginagawa sa buhay. Iyon po ang nakikita nila. Mahina ang sagot ni Angela sa isang pambihirang malambot na boses. Pero hindi yun ang buong mong pagkatao. Nakikita ko kung paano ka magtrabaho kapag seryoso ka. Nakikita ko kung paano mo gustong patunayan sa ama mo na hindi ka lang basta palaman sa kumpanya. Napatigil si William sa pagsasalita. Tila may kumulbit sa kanyang dibdib. Sa buong buhay niya, ang mga babaeng nakapaligid sa kanya ay nakatitig sa kanyang mukha, sa kanyang pera, at sa kanyang apelido. Si Angela lang ang kauna-unahang tao nakakita sa kanyang mga pagsusumikap at mga kinatatakutan. Na makarating sila sa Tagaytay Resort, mabilis na natapos ang inspeksyon sa tulong ng organisadong sistema ni Angela. Bago sumapit ang gabi, naglakad-lakad ang dalawa sa overlooking deck ng resort na nakatitig sa Bulkang Taal. Habang umiihip ang malamig na hangin, nakatayo sila sa tabi ng wooden railing, malayo sa mga empleyado at staff. Bakit mo ginagawa to, Angela? Tanong ni William habang nakatitig sa tanawin. Bakit tinitiis mo ang pambubisit ko sa'yo noong mga unang araw? Bakit hindi ka lang nag-resign? Huminga ng malalim si Angela. Ang lamig ng hangin ay nagpapakapal sa kanyang hininga. Dahil naniniwala ang ama mo sa'yo. Sagot ni Angela, tumitingin sa binata. At sa tingin ko, kailangan mo lang ng isang taong hindi matatakot na sabihin sa iyong katotohanan. Isang taong hindi ka susundin sa lahat ng kapritsyo mo dahil lang sa pera mo. Napatitig si William sa dalaga. Sa ilalim ng paglubog ng araw, ang talantan at kulay rosas na liwanag ng kalangitan ay pumatak sa mukha ni Angela. Kahit nakasalamin at nakasuot na maluwag na jacket, lumitaw ang angking kagandahan nito na hindi kayang itago ng kahit anong simpleng damit. Lumapit si William ng isang hakbang. Wala na ang kanyang maangas na aura. Paano kung ayaw ko na rin pakipaglaro? Mahinang tanong ni William, nakatitig sa mga mata ng dalaga. Paano kung sabihin ko sa iyo na ayoko ng ibang babae? Dahil ang tanging gusto ko lang tingnan sa bula ngayon? Ay ikaw. Napatitig si Angela sa binata. Nakaramdam na mabilis sa pagtibok ng kanyang sariling puso. Sa unang pagkakataon, nakakita siya ng katapatan at karupukan sa mga mata ng kilalang playboy. Sir William, pabulong na ganti ni Angela. Huwag mo akong tawaging sir. Pakiusap ni William habang dahan-dahang inabot ang kamay ni Angela at hinawakan ito na mahigpit. William lang, please. Hindi itinulak ni Angela ang kanyang kamay. Sa gitna ng malamig na hangin ng Tagaytay, nagkatitigan ng dalawa. Isang tahimik na kasunduan ng dalawang pusong unti-unting nahuhulog sa isa't isa. Gabi sa Tagaytay, ang formal na gala para sa mga kasosyo sa negosyo at mga lokal na opisyal ng lungsod ay gaganapin sa Grand Ballroom ng resort. Dahil formal ang okasyon, napilitan si Angela na bumili ng isang simpleng black evening dress sa boutique na hotel. Isang klasikong A-line dress na hindi masyadong maborda, ngunit perpektong lapat sa kanyang katawan. Tinanggal niya ang kanyang malaking eyeglasses at sinuot ang contact lenses habang inilugay niya ang kanyang makintab at pagsak na itim na buhok. Bahagya lamang siya naglagay ng simpleng lipstick. Habang naghihintay si William sa may lobby ng ballroom, abala ito sa pag-aayos ng kanyang bowtie. Hindi mapakali ang binata. Tuwing maaalala niya nangyari sa kaninang hapon, mabilis na tumitibok ang kanyang puso. Narinig ni William ang yabag ng mga sapatos na tumutunog sa maraming sahig. Lumingon siya, at sa sandaling iyon, halos makalimutan ni William kung paano huminga. Naglalakad patungo sa kanya si Angela. Ang dating nagtatago sa ilalim ng maluluwag na damit at makapal na salamin ay tuluyan ang nawala. Ang simpleng itim na gown ay mas lalong nagpalitaw sa porselana nitong balat, payat na bewang at eleganteng tindig. Ang kanyang mga mata na dating natatakpan ng salamin ay nangungusap at kumikislap sa ilalim ng mga chandelier. William? Mahinang bati ni Angela na makalapit ito, bahagyang naiilang sa lagkit ng tingin ng binata.
Sabi ng management, kailangan naka-formal wear ang mga dumalo. Hindi agad makapagsalita si William. Dahan-dahan siyang lumapit sa dalaga. Tinitigan ang bawat anggulo ng mukha nito. Wala ni isang salita ang lumabas sa kanyang bibig sa loob ng ilang segundo. Is there something wrong? Tanong uli ni Angela, nag-aalalang baka masyadong kapansin-pansin ang kanyang kaanyaan. Babalik na lang ako sa street para magpalit. No. Mabilis na pigil ni William. Dahan-dahan niyang inabot ang kamay ni Angela at inilapat ang mga daliri nito sa kanyang bisig. You look breathtaking, Angela. Napakaganda mo. Bagyang namula ang mga pisngi ni Angela sa narinig. Ibinaba niya ang kanyang tingin para itago ang bagyang ngiti na gustong kumawala sa kanyang mga labi. Pumasok sila sa ballroom. Sa buong gabi, hindi humiwalay si William sa tabi ni Angela. Maraming mga kilalang negosyante at magagandang babae ang nagtangkang lumapit kay William. Mga dating nakakasama nito sa party at gimikan. Ngunit hindi sila pinansin ng binata. Ang buong atensyon, pangangalaga, at mga mata ni William ay nakatutok lamang sa kanyang sekretarya. Habang tumutunog at tumutugtog ang isang mahinhing musika sa gitna ng bulwagan, inilahat ni William ang kanyang kamay kay Angela. May I have this dance? Tanong ni William sa isang malambing na boses. Tumingin si Angela sa kamay na binata bago inilagay ang kanyang kamay dito. Hindi ako masyadong marunong sumayaw, William. I'll guide you. Just follow my lead. Nakangiting sagot ng binata. Nagtungo sila sa gitna ng dance floor. Inilagay ni William ang kanyang isang kamay sa bewang ni Angela habang isa ay mahigpit na nakahawak sa kamay nito. Sobrang lapit ng kanilang mga katawan. Amoy na amoy ni William ang mabangong amoy ng sampagita at vanilla mula sa buhok ng dalaga. Alam mo, pabulong na panimula ni William habang dahan-dahan silang sumasayaw sa saliw ng musika. I used to think that love was just a game. A game where the one who cares less wins. Tumingin si Angela sa mga mata ng banata. And now, iniyukod ni William ang kanyang ulo ng kaunti. Halos magdikid na ang kanilang mga ilong. Now, I realize I've already lost. Huling-huli mo na ako, Angela. Hindi ko na kailanman may isip na tumingin sa ibang babae bukod sa'yo. Tapatigil ang mundo ni Angela. Nakita niya sa mga mata ni William ang katapatan na pilit itong itinutumba noong una. Ang kanilang walking red flag ay tuluyan na napalitan ng isang lalaking handang ibigay ang lahat para sa kanya. Hindi na malaya ng dalawa. Dahan-dahan nang iniyukod ni William ang kanyang mukha at inilapat ang kanyang mga labi sa labi ni Angela. Isang pino, tapat at puno ng pagmamahal sa halik sa gitna ng gabi. At sa kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay, pumikit si Angela at tinanggap ang halik ng binata, bahagyang nabalot ng lamigang umaga. Pagkabalik ni William at Angela mula sa Tagaytay. Sa kabila ng matamis na halik at patatapat ng damdamin noong nakaraang gabi, may isang hindi maipaliwanag na kabagot-bagot na kaba sa dibdib ni William. Habang wala si Angela sa kanyang desk, dahil pumunta ito sa HR department para mag-asikaso ng mga aplikasyon ng mga bagong staff, pumasok si William sa cubicle ng dalaga para kunin ang folder ng mga pirmahan. Habang hinahanap ang folder sa ibabaw ng mesa, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang nakalak na drawer. Dahil hindi ito ganap na nakasara, nabuksan nito at tumapa ng ilang mga papeles sa sahig. Obserda, Domet, pabulong na mura ni William habang yumuyukod para pulutin ang mga papel. Ngunit nang hawakan niya ang isa sa mga dokumento, napatigil siya. Hindi ito formal na pondo o ulat ng Montenegro Group. Isa itong opisyal na pasaporte, isang diplomatikong pasaporte na may pangalang Angela Christine Tuazon, Villarreal. Nang buksan niya ang pasaporte, lalong lumaki ang kanyang mga mata. Nakalagay roon ang larawan ng kanyang sekretarya. Walang salamin, eleganteng-elegante at napakaganda. Ngunit hindi lang yon. Sa ilalim ng kanyang pangalan ay nakatala ang kanyang totoong edukasyon at titulo. Master of Business Administration mula sa Harvard University at Chief Investment Strategist ng Villarreal Global Group, isa sa pinakamayamang angkan ng conglomerate sa buong Europa at Asia. Kasama rin sa mga papel ang isang formal na kasunduan na may lagda ng kanyang ama na si Don Tomas Montenegro at ng ama ni Angela na si Don Fernando Villarreal. Kasunduan. Ang pagpapasok kay Angela Tuazon Villarreal bilang disguise secretary ni William Montenegro ay bahagi ng pinagsamang plano ng dalawang pamilya upang subukin ang kakayahan, paamuhin ang pagiging rebelde, at ihanda ang binata sa itinakdang arranged marriage sa pagitan ng dalawang angkan. Parang binuhusan ng napakalalamig na yelo ang buong katawan ni William. Ang lahat na nangyari ng pagdating ng tomboy na sekretary, ang mga pagsubok, ang pagkahulog ng kanyang loob, at pati na rin ang matamis na gabi sa Tagaytay, ay bahagi lamang pala ng isang napakalaking script. Isang dula-dula ang inihanda ng kanyang ama
at ng pamilya ni Angela para turuan siya ng leksyon. William? Napatayo si William nang marinig ang boses ni Angela. Nakatayo ang dalaga sa pinto ng kanyang cubicle. Pitpit ang ilang mga folder. Na makita nito ang mga dokumentong hawak ng binata. Mabilis na napawi ang ngiti sa mukha ni Angela at napalitan ng paninding pagkagulat. William, let me explain. A game. Lamig at nagtatatimtibang galit na wika ni William habang inilalapag ang mga papel sa mesa. Nanlalamig ang kanyang mga mata habang nakatitig sa dalaga. A fucking game? William, hindi ganyan. Sino ka talaga, Angela? Sigaw ni William. Ikinagulat ng ilang empleyado sa labas. Lumapit siya sa dalaga. Ang mga mata ay puno ng matinding sakit at pagkabigo. Isang billionaire heiress? Isang Harvard graduate? At naparito ka para paglaruan ako? Para pagtawanan ako habang nagmumukha akong tanga sa harap mo? Hindi kita pinagtatawanan. Depensa ni Angela. Nag-uumpisa na mamuo ang mga luha sa kanyang mga mata. Pumayag ako sa plano ng ama mo dahil gusto kong makita kung anong uri ka ng lalaki. Pero ang mga naramdaman ko sa Tagaytay, William, totoo yun. Sinungaling. Pabalagbag na sigaw ni William. Ang buong buhay ko? Akala ko ikaw lang ang tanging taong nakakakilala sa akin ng totoo. Pero ikaw pala ang pinakamalaking peke sa lahat. Ginawa niyo kong tau-tauhan ng ama ko. Huminga na malalim si Angela. Pilit na pinipigilan ang kanyang pag-iyak habang muling ibinabalik ang kanyang formal na patigas na tindig. Kung iyan ang pinaniniwalaan mo, wala na akong magagawa. May hinahong sabi ni Angela. Pagkaman halatang nanginginig ang kanyang boses. Tapos na ang kasunduan. Napatunayan ko na kaya mong magbago. Wala na akong dahilan para manatili pa rito. Kinuha ni Angela ang kanyang bag at ang kanyang mga personal na gamit. Tinignan niya si William sa huling pagkakataon. Paalam, William. Tumalikod si Angela at naglakad palabas ng opisina. Naiwang mag-isa si William sa gitna ng silid. Nakakuyang kamay at may luhang pumatak sa kanyang pisngi. Ang kauna-unahang pagkakataon sa kanyang buhay na umiyak siya para sa isang babae. 3 araw ang makalipas mula nang lumayas si Angela. Bumalik ang Montenegro Tower sa dating katahimikan. Ngunit ang buhay ni William ay tuluyan na nagdilim. Hindi siya pumasok sa mga meeting. Hindi siya uminom sa mga bar. At hindi rin siya nakipagkita sa kahit kanino. Nakaupo lang siya sa kanyang madilim na opisina, nakatitig sa bakanting desk sa labas, kung saan dating nakaupo ang kanyang sekretarya. Bumukas ang pinto ng kanyang opisina at pumasok si Don Tomas, kasama ang kanyang walking stick. Tingnan mo sarili mo, William. Wika na matanda habang nakatitig sa anak. Mukha kang bagsak na tao. Masaya ka na ba, Dad? Malamig na tanong ni William na hindi tumitingin sa ama. Nagtagumpay ang plano niyo ni Don Fernando. Naisaayos niyo ang buhay ko. Ginawa niyo akong tanga at pinanood niyo ako mahulog sa babaeng hindi naman pala totoo. Pumuntong hininga si Don Tomas at umupo sa tapat ng anak. Mali ka, William. Formal ngunit may lambing na sabi ng matanda. Ang plano lang namin ay ibigay sa iyo si Angela bilang sekretary para turuan ka ng disiplina. Ang pagpapanggap niya bilang tomboy at simpleng empleyado ay sarili niyang desisyon dahil ayaw niyang tratuhin mo siya ng iba dahil lang sa kanyang kayamanan at ganda. Napatigil si William at dahan-dahang tumingin sa kanyang ama. At ang pagkahulog ng loob niya sa iyo, patuloy ni Don Tomas, hindi kasama sa kontrata yon. Napanood ko kung paano kanya ipagtanggol sa mga board members. Nakita ko kung paano siya mag-alala sa iyo. Hindi nagpapanggap si Angela nang sabihin niya mahal ka niya. Pero umalis na siya. Mahina ang usan ni William. Dahil nasaktan mo siya. Sagot ng ama. Ngayong hapon ang lipad ng kanyang pribadong eroplano. Pabalik ng Switzerland. Kung totoong nagbago ka na at kung totoong mahal mo siya bilang Angela at hindi lang bilang sekretary mo, alam mo kung anong dapat mong gawin. Tumingin si William sa kanyang orasan. 3:00 na ng hapon. Ang flight ni Angela ay 4:00. Tila nagising ang buong pagkatao ni William. Mabilis siyang tumayo mula sa kanyang upuan, kinuha ang kanyang jacket at tumakbo palabas ng opisina. Salamat, Dad. Sigaw ni William habang patakbong pumasok sa elevator. Napangiti na malapad si Don Tomas habang pinapanood ang anak. Ipakita mo sa kanya kung anong kayang gawin ng isang Montenegro. Harurot sa kalsada ang kulay itim na sports car ni William. Sinagasan niya ang trapiko sa EDSA Expressway. Walang pakialam sa mga hiyaw ng busina o sa panganib. Ang tanging nasa isip lang niya ay ang mukha ni Angela at ang katotohanang hindi niya kaya mabuhay nang wala ito. Nakarating siya sa Ninoy Aquino International Airport, Private Hangar Terminal, pagkalipas ng 30 minuto. Mabilis siyang tumakbo sa loob ng terminal.
Hinawi ang mga security guard at mga empleyado na nagtataka nakatitig sa kanya. Angela! Angela! Sigaw ni William habang tumatakbo sa departure hall. Sa may tarangkahan patungo sa tarmac kung saan nakaparada ang isang private jet. Nakatayo si Angela. Nakasuot ang isang eleganteng puting trench coat. Nakatali ang buhok at bitbit ang kanyang luggage. Akbang hahakbang na ito papasok sa pintuan na marinig ang familiar na boses. Angela! Lumingon si Angela. Nakatayo sa dulo ng hall si William. Hingal na hingal. Gulo-gulo ang buhok at pawisan ng suit. Wala nang imahe ng isang maangas at maayos na bilyonaryo. Ang nakatayo sa harap niya ay isang lalaking nagmamahal at nagmamakaawa. Lumapit si William na mabilis at pinalibutan ng kanyang mga bisigang dalaga. Niyakap ito na napakahigpit na para bang kapag binitiwan niya ito ay maglalaho ito ng tuluyan. William, kulat na bulong ni Angela. Huwag kang umalis, please. Pakiusap ni William. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at pagmamahal. Patawarin mo ko. Galit ako noong una dahil pakiramdam ko niloko ako pero narealize ko. Wala akong pakialam kung sino ka man. Kahit si Angela Tuazon ka na tomboy na sekretary o si Angela Villarreal na heiress ng Europe, mahal kita. Ikaw lang ang babaeng nakapagpabago sa akin. Napatitig si Angela sa binata. Nakita niya ang mga luha sa mga mata ni William at ang tapat na pagmamahal na walang halong pag-aalinlangan. Hindi ko kailangan ng disguise mo, Angela. Patuloy ni William habang hinahawakan ng dalawang kamay ng dalaga. Kailangan ko lang ay ikaw. Manatili ka sa tabi ko, hindi bilang sekretary ko, kundi bilang babaeng papakasalan ko. Unti-unting napangiti si Angela. Ang mga luhang pumatak sa kanyang mga pisngi na palitan ng isang napakagandang ngiti. Inabot niya ang mukha ni William at hinaplos ito. Masyado ka talagang maingay, William. Biro ni Angela sa kanyang formal ngunit malambing na boses. At napakagaling mong maldito noong una. Seryoso ako, Angela. Sagot ni William. Alam ko. Pabulong na sagot ng dalaga. Dahil kung hindi, hindi rin ako babalik para sa'yo. Muling naghalikan ng dalawa sa gitna ng terminal, habang nagpapalakpakan ng mga tao at security personnel sa paligid. Ang dating walking red flag ay tuluyan ng nasakop at napaamon ng kanyang disguised goddess. Isang taon ang nakalipas. Ang Grand Ballroom ng Shangri-La Hotel ay napupuno ng pinakamahalagang tao sa lipunan, mga diplomat, bilyonaryo, at mga kilalang personalidad mula sa iba't ibang panig ng mundo. Ang kaganapan ngayong gabi ay ang taunang Montenegro Group Gala, ngunit mas may malaking dahilan para magdiwang ang lahat. Nakatayo si William sa gitna ng entablado, nakasuot na napaka-eleganteng pasadyang tux. Wala na ang pilyo at walang seryosong ngiti sa kanyang mukha. Sa halip, ang nakikita ng lahat ay isang matipuno, respetado, at matagumpay na Executive Vice President na nakapagpalago sa kita ng kumpanya ng doble sa loob lamang ng isang taon. Sa tabi ng entablado, nakatayo si Don Tomas at Don Fernando Villarreal, masayang nagtatagay ng champagne. Habang pinapanood ang pinata, at para sa huling bahagi ng ating gabi, panimula ni William sa mikropono ang kanyang boses ay puno ng autoridad at karisma. Gusto kong pasalamatan ng taong nagbabago sa akin. Ang taong pumasok sa buhay ko bilang isang sakit sa ulo na nakasalamin at nakaluwag na dami. Ngunit nagiliwanag at gabay ng aking buong pagkatao. Lumingon si William sa gilid ng entablado. Naglakad pa itaas si Angela. Nakasuot ito ng isang napakagandang emerald green silk na dress na nakalantad ang kanyang balikat. Ang kanyang mahabang buhok ay nakalugay sa isang eleganteng ayos at wala na ang kanyang makapal na salamin. Ang kanyang angking ganda at karisma ay nangingibabaw sa buong bulwagan. Lumapit si Angela sa tabi ni William at pinalibutan ang bisig nito. Ladies and gentlemen, nakangiting bahayag ni William habang nakatitig ng puno ang pagmamahal sa dalaga. I'd like to officially introduce to all of you my president, my vice president, my partner, and my soon-to-be wife, Angela Villarreal. Nagpalakpakan ng buong bulwagan. Ang mga dating kasamahan ni William sa mga bar at party ay napangangasalabis na paghanga at inggit. Humarap si Angela kay William at inayos ang bowtie ng binata, tulad ng ginagawa nito noong sekretary pa siya. Napakagaling pong magsalita ngayon, Mr. Montenegro. Pabulong na biro ni Angela. Matagumpay ang turo ng pinakamagaling kong sekretary. Kanti ni William habang iniyukod ang kanyang ulo at pilyong ngumiti. Nga pala, may nakatala pa ba akong mga schedule para bukas? Wala na, sir. Sagot ni Angela habang nakatitig sa mga mata ng binata. Kanselado ang lahat ng meetings mo para sa ating honeymoon. Natawa ng mahina si William at mabilis na hinalagan ng labi ng kanyang fiancé sa harap ng buong lipunan. Ang lalaking dating tinawag na walking red flag ay tuluyan na nakatagpo ng kanyang katapat.
isang disguise goddess na hindi lang nagpaamos sa kanya, kundi nagturo sa kanya kung paano magmahal ng tunay at walang hanggan. 2 taon na ang nakalipas mula nang maganap ang grand wedding ni na William at Angela. Ang dating walking red flag na si William Montenegro ay isa na ngayong kinatatakutan at iginagaling na Chief Executive Officer ng Montenegro Villarreal Group. Kilala na siya ngayon bilang isang loyal, hardworking, at sobrang maalagang asawa. Isang ganap na red flag. Dati ay green flag na ngayon. Ngunit sa kabila ng kanilang abalang buhay sa mundo ng matataas na negosyo, may isang tradisyon silang dalawa na hindi nakakalimutan. Araw ng Biyernes, nakatayo si William sa gitna ng kanyang napakalawak na executive suite sa pinakamataas sa palapag ng Montenegro Tower. Nakasuot siya ng kanyang tatak na Italian suit, ngunit ang kanyang mga matay abala sa pag-aabang sa pinto. Pumukas ang pinto ng kanyang silid. Pumasok ang isang babaeng nakasuot ng sobrang luwag na abang polo shirt, maluwag na corduroy na pantalon, maikli at medyo magulong wig, at may nakapatong na napakabal at napakalaking salamin sa mata. Pitpit ito ang isang lumang folder at isang tasang umuusok na kape. Napangiti na napakalapad si William. Nawala ka ng seryosong mukha bilang CEO at napalitan ng pilyo at kaswal ng ngiti. Good morning, Sir William. Formal at garaggal na bati ni Angela sa kanyang lumang boses habang itinataas ang salamin gamit ang kanyang gitnang daliri. Inihanda ko na po ang mga ulat para sa araw na ito at narito na rin po ang mainit niyong kape mula sa Tagaytay. Natawa si William at dahan-dahang lumapit sa kanyang asawa. Ipinatong niya ang kanyang mga kamay sa bewang ni Angela at iniyukod ang kanyang muka. Napakagaling mo talagang magpanggap, Mrs. Montenegro. Malambing na bulong ni William bago mabilis na hinalikan ang gilid ng labi ng dalaga. Mr. Montenegro, nasa loob tayo ng opisina. Pagpapaalala ni Angela habang pilit na pinapanatili ang kanyang poker face. Bawal po ang pakikipag-flirt sa executive secretary habang working hours. Aba, bakit hindi? Panguuyam ni William habang dahan-dahang tinatanggal ang makapal na salamin sa mata ni Angela. Ako ang CEO ng kumpanyang ito. At bukod doon, asawa ko ang pinakamagandang sekretary sa buong mundo. Isinabit ni William ang salamin sa kanyang suit pocket. Dahan-dahan din niyang tinanggal ang wig ni Angela dahilan upang bumagsak ang makintap at mabangong buhok ng dalaga. Inilagay ni Angela ang tasa ng kape sa mesa at pinalibutan ng kanyang mga braso ang leeg ng asawa. Hindi ka pa rin talaga nagbabago. Nakangiting sabi ni Angela, gusto mo pa rin ginagawa natin to. Dahil gusto ko maalala araw-araw kung paano ako napaamo ng isang tomboy na sekretary. Sagot ni William habang nakatitig ng puno ng pagmamahal sa mga mata ng asawa. Nang pumasok ka sa pinto na nakasuot ng mga maluluwag na damit na yan, noong unang araw, akala ko ikaw ang pinakamalaking parusa sa buhay ko. Hindi ko alam na ikaw pala ang pinakamagandang biyayang ibibigay ng ama ko sa akin. Bahagyang namula ang mga pisngi ni Angela. Hinaplos niya ang mga panga ng asawa. At ako naman, akala ko ay isang walang kaparehong sakit sa ulo ang hahawakan kong boss. Pero napatanayan mo sa kabila ng pagiging red flag mo noong una, may isang napakabuting puso ka pala. So, Secretary Tuazon, pilyong ngiti ni William habang inilalapit pa ang katawan ni Angela sa kanya. Anong nakatala sa schedule ko ngayong hapon? Tumingin si Angela sa kanyang wristwatch at kumiti na nakatutok sa. Ayon po sa schedule ninyo, kinansela ng asawa ninyo ang lahat ng meetings ninyo mula sa 12:00 ng tanghali. Talaga? Bakit daw? Dahil kailangan daw ninyong umuwi na maaga. Pabulong na ganti ni Angela sa tainga ng binata para mag-impake para sa bakasyon natin sa Paris. Natulala at napatawa si William sa kagalakan. Mabilis niyang binuhat si Angela sa kanyang mga braso at iniikot ito sa loob ng opisina dahilan upang tumawa ng malakas ang dalaga. I love you, my disguised goddess. Malambing na pahayag ni William bago pinalibutan ng isang matamis at puno ng pagnanasa na halik ang mga labi ni Angela. I love you too, my former lead plug. Nakangiting tugon ni Angela sa gitna ng marangyang opisina ng Montenegro Tower kung saan nagsimula ang kanilang away, asaran at mga laro. Nagtapos ang araw ng dalawa sa isang matamis na yakap, isang patunay na ang tunay na pag-ibig ay hindi nakikita sa panlabas na anyo, kundi sa katapatan ng dalawang pusong nakatakda para sa isa't isa. At dito na po nagtatapos ang kwento ng ating paboritong CEO na si William at ng kanyang disguised goddess secretary na si Angela. Kamusta po kayo mga ka-Ayesha TV? Ako po ulit ang inyong lingkod at paboritong kasama sa bawat kwento ng buhay at pag-ibig, si Miss Angge. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsuporta,
pagsubaybay at paglalaan ng oras para pakinggan ang bawat kabanata ng kwentong ito. Mula sa unang kabanata kung saan kinainisan natin ang pagiging walking red flag ni William hanggang sa huli kung saan napatunayan nating ang tunay na pag-ibig ay nakakapagpabago kahit ang pinakamatigas na puso. Sana po ay nagdala ng kwentong ito ng kaunting ngiti sa inyong mga labi, kilig sa inyong mga puso at inspirasyon sa inyong araw-araw na buhay. Paalala lang po mula kay Miss Angge, huwag tayong mabilis manghusga sa panlabas na anyo ng isang tao at huwag din tayong matakot ng magbago para sa taong totoo na nagpapahalaga sa atin, sa ating mga kababayan at tagapakinig na nasa iba't ibang panig ng mundo, sa Middle East, Asia, Europe, Amerika, at saan man kayong sulok ng daigdig kasama ang Ayesha TV. Ang kwentong ito ay inilalaalay din namin para sa inyo. Alam namin ang hirap, lungkot, at pangungulila na nararamdaman ninyo araw-araw habang malayo sa inyong mga pamilya. Alam namin na minsan, ang panonood at pagpapatugtog ng mga kwentong tulad nito ang nagiging sandigan ninyo para makapahinga ang inyong pagod na isip at katawan pagkatapos ng mahabang paghapon ng pagtatrabaho. Maraming salamat sa inyong sakripisyo. Kayo ang totoong inspirasyon ng Ayesha TV. Sana sa pamamagitan ng kwentong ito, kahit sa loob ng ilang minuto o oras ay naramdaman ninyo ang init ng tahanan at ang pagmamahal ng ating inang bayan. Hanggang sa muling kwento ng pag-ibig, pag-asa at tagumpay, huwag ninyo pong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para lagi kayong updated sa ating mga bagong kwento. Ingat po kayo palagi saan man kayong dako ng mundo. Ito pong muli ang inyong kasama, Miss Angge ng Ayesha TV, nagpapaalala sa kabila ng mga pagsubok at disguise ng buhay, lagi natin piliin ang magmahal. God bless us all and goodbye for now.